kasali din sila. So, I hope naintindihan mo, kaibigan. At makikita mo naman, no, kung magulo, no, papakita na lang namin sa iyo. So, I hope alam mo, no. So, sige, ano ba yung tanong mo? Okay, so unahin ko muna itong isa ditong video ni Eli Soriano. Sabi ganito ha. So ang akin lang ito yung katuruan lang. Kung reference, Biblia bang source o referensya? Kung Biblia, sagutin ng talata. Kung referensya, bigay yung referensya. Jando, Wait lang bro. Hindi, alam ko. Lilinawin natin, pakinis lang ba, Bro Sammy? Yung sa pagsagot, kami na bahala doon. Alam namin yung isasagot namin. No? Kung referensya o Biblia. Kaya nga, wag mo nang ikwento kung ano. Alam namin. Ngayon, tandaan mo, aral namin, sola scriptura. Okay mo lang. So, ito yung unang video na itatanong ko sa inyo. Hindi ba edited yan? Galing sa kalaban? Kasi kung... Hindi bro. Kay Soriano ito bro. Kaya, paparinig ko lang. Ito sabi niya unang video. Ang iglesia dito sa Kanluran, ang iglesia rito galing sa Kanluran eh. Katoliko galing dito sa Kanluran. Yan. So, ang unang tanong ko rito ngayon bro, saan niya binasa na ang Katoliko galing sa Kanluran? Okay, ganito no. Una, ang aral ng Katoliko ay iglesia galing din sa Roma. Agree? Sagot. Ang tanong ko, saan niya binasa ng Katoliko galing sa Kanluran? Ganito, Jando. Sagot niya dyan, do. Sagot ako yung tatanong dito. Kasi nasagot ka eh. Tinatanong ko ako, agree ka. Agree ka ba? Ano yan? Tinatanong ko ako, agree ka sa sagot niya. Teka lang mga kapatid. Tatanungin ko lang ito si Jandy. Pagka lumalaban ka ba ng boxing yung kaaway mo, tinatalian mo? Hindi, bro. Ikaw lang susuntok yung ba gusto mo? Unang-una, bro. Prepare ka niyan, hindi ka yan. Bro. Sumalabas ang pagkabugot mo. Talagang Kristiyano yan. Ano ba naman bro? Pinagtutulungan na ako rito. Wait lang. Isa lang mga kapatid. Tingnan niyo. Kasi Dati na, pinagtutulungan na ako. Hindi ata ko kaya nito. Yung kalaban mo, nakatali. Ayaw mong Dapat pasuntokin. sana isa-isa lang, okay? Bro, Wait lang. dapat sana isa-isa lang, bro. Pangit naman yung pinagtutulungan niyo, bro. Mahina ka ba? Kaya mahina ka po ba? Kaya kailangan itali yung kalaban mo. Ako nagtatanong dito at ang gusto kong gawin ninyo, i-justify niyo mga sinasabi niya kung totoo ba o hindi. So, ang tanong ko kasi dito, sinabi kasi ni Eliseo Soriano na ang Iglesia Katolika daw galing sa Kanluran. So, ang tanong ko, Teka. Ipatugtog mo ng live, wag yung voice lang kasi pwedeng edit yan. I-live mo pakita kung titignan natin kung legit yan o authentic yung video. ito yung ano bro, ito yung video. Wait lang ha. Magsalita lang ako mga kapatid. Hindi audio. Wait lang. Actually mga kapatid, hindi mo naman aral yung piling yung video eh. Hindi naman aral ni Brad Eli yun eh. May nagtanong kasi sa kanya kung saan nanggaling ano. Hindi naman kasama sa aral yun eh. Pero isa sa kaalaman yun kung saan nanggaling ang Iglesia Katolika. Apostolika Romana. Tsaka ano, Daddy Sabi niya aral eh. Tsaka Brett, Hindi, bro. Teka, huwag niyo babaguhin yung tanong ko ha. Teka lang. Huwag niyo babaguhin yung tanong ko ha. Ito ha, itong tanong ko. Ang video na ito bro, Teka lang. ang video na ito, Sandali lang. Makinig ka muna. Teka lang. Bago may ipakita yan, ipakita mo yung video. Kung titignan natin kung authentic ba or baka edited. Kasi dalan-dalan na kami sa edited na video. Marami ng edited na video na hindi naman talaga authentic. Bro Elion, makasingit lang mga kapatid. Ako muna magsasalita ha. Okay lang po yan. Kasi leading na yan eh.
Ngayon, ang tanong niya hindi naman komplikado eh. Ang tanong niya is, yung bang Iglesia Romano Katolika, saan ba nanggaling? No? Kaya dapat nga, si John Doe sasagot yan eh. No? Ngayon, yung aral namin, kaya namin patunayan. So, tama ba ako dyan, Do? Kasi yung tinatanong mo na in-stand ni kapatid na Eli na hindi galing din sa ano. So, yung, mas maganda yung ikaw na magtanong sa sarili mo. Ano yung gusto mo ipunto? Di ata marunong mag-mute eh. Nakamute ka, nakamute. Di ata marunong mag-mute. Bisita natin to, ano to eh, sikat na sikat to eh. Kasi Mag-mute ka dyan daw. inaway siya ni Nurture David Manalili. Mag-mute ka. Away sila doon. Punto. Ito bro. Ito ay kinuha ko sa isang video na From East to West Evangelization, End Time Bible Prophecy sa Carias Society, Malakias 1:11. Ang uploader niya ay si Richard Bautista. Teka. Para malinaw tayo ha. Ano ba talaga yung tanong mo? Eto bro, dito ko kuha ng mga katanungan ko. Kasi aral ko ni Soriano eh. So, inisa-isa ko na ha, isa-isahin ko na. Una, sinabi niya una na ang Katoliko daw galing sa kanluran. So, ang tanong ko, saan niya binasa yon? Na ang Katoliko galing sa kanluran. Hindi aral ha, ang Katoliko mismo. Okay, stop tayo dyan ha. Sagutin muna natin. So, magtatanong ako sa iyo for clarification. Sagutin mo lang. Anong nakakatawa? May nakakatawa ba? Bro, sagutin kita nung bro. Kaya nga, di ba ano ba sabi ko? For clarification. Ano ibig sabihin ng for clarification? Kapag ka malabo ang tanong mo, meron tayong nililinaw, ano bang gusto mong ipunto? A, B, or C? Clarification. Basta kasing tawa ng tawa. Hindi ata alam mo bro eh. Mahalata ka niyan. Paliwanag natin ha. Nakaka-enjoy nga, ano eh, pakinggan eh, na ano, binabalik na agad, kakasama ko pa lang. Ayaw mo na, bro. Ngayon, ganito, no? So, yung sa tawa. dun sa sinasabi mo, tutol ka ba na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana galing sa kalunuran? Ano ba yung kalunuran? Meron tayong East, West, South, North. Tutol ka ba? Teka, ba't mo binabaliktad? Tinatanong ko lang kung saan binasa ni Ellen Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran. Okay, ganito na. Sige. Kita ko ha. Makinig ka lang muna. Batin. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana galing sa Roma. Ang Roma ba nasa baritong ng kalunuran? Na? So kung ayaw mo maniwala, tatanungin kita. Tayo nag-uusap lang tayo ha. Kalma lang. Ang tanong ko saan binasa? Ang tanong ko saan binasa? Saan binasa na Katoliko galing sa kanluran? Sumsak pala yan eh. Ayaw mo na bro, Daddy. Una, according to the reference. Okay? Next question. Okay, next question. Sabi ito sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Tama ba na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago? Yes or no? Hindi. Tutol ako dyan. Hindi. Ayan na ha. Sagot tayo ha. Iglesia Apostolika Romana ay pinangalanan noong 1870. Therefore, nag-propose ang mga papa sa Roma na pangalan ng Roman Catholic Church, but it was rejected.
So, the name ICAR o Iglesia Katolika Apostolika Romana was the official name of the Roman Catholic Church. Ngayon, doon sa kailan pa nag-umpisa? Nag-umpisa ito after maipako ang Panginoong Jesucristo sa gobyerno ng mga Romano. Therefore, ang Iglesia Apostolika Romana ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan mo? Okay, kung yan ang paliwanag mo, bakit sinabi ni Story, sabi isa kasi tutol siya na ang Katoliko nung simula 2,000 years ago. So ipapalinig ko naman yung isang sinabi ni Soriano nung si Melvin Ocampos ang nagtanong. Okay? Ito naman yung sabi niya. Okay, ito makinig kayo. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yung relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga tao nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Yan. Sabi ni Elis Soriano, Hindi mo yung video. Kulang yun. Ayaw mo lang, sasagutin natin. Kailangan. Sabi ni Elis Soriano doon, hindi ko kilala kung sino nagtayo ng Iglesia Katolika kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Sabi ni Lisa dyan, tutol siya ng Katoliko nagsimula 2,000 years ago. So sino ang mas mabigat na argumento dito? Yung tumutol o si Soriano na nagsabi na ang Katoliko nagsimula 2,000 years ago? Sasagot tayo, mag-mute ka lang ha. Okay. At ang Panginoong Jesucristo, nangaral siya at 30, nag-umpisa mangaral 30 anyos. So nangaral siya 3.5 years. So kaya nga may tinatawag na 33 AD. After nun, nagsimula na ang gobyerno ng Roma. Therefore, dalawa lang naman yan eh. Ngayon, yes, totoo yun, no? Sinong nagtayo doon? Sino sa kanila? Kay Poncio Pilato ba? Kilala mo ba? Ngayon sasabihin niya, meron kaming volume dito. Si Kristo daw ang nagtayo. Ayon sa inyong opinion. Pero paano niyong patutunayan? Ngayon, dalawa lang naman yun eh. Isang sa Diyos o sa demonyo. Siyempre, yung sa Diyos, yung kay Kristo, tinatawag sa pangalan ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Yung sa inyo, Orthodox, Iglesia Apostolika Romana, hindi Iglesia ng Diyos, ibig sabihin sa demonyo yan. Klaro? May tanong ka ba? Klaro. Klaro. Okay, sunod na tanong. Very good. Alis mo katanungan. Bro, pa-agree mo muna. Tinatanggap mo ba? Gusto mo? Pag-discussion na lahat. Hindi may ko, total ka? bro, wait lang. Huwag kang masyadong apurado na makaganti. Nararamdaman kong apurado ka ng gumanti. Ang dami mo pang dinaldal, okay? So, ito naman, next na tanong. Saan mo naman nabasa na ang Roman Catholic Church ang nagpatay sa Panginoong Jesucristo? Aba, hindi ba ang gobyerno ng Roma? Tutol ka ba? Ang tanong ko bro, saan mo nabasa? Teka. Gusto mo? Sandali. Kwento yan bro eh, haka yan bro, haka yan. Saan mo nabasa? Sandali lang. Tumahimik ka ha? Lalabasan kita ng referensya. Ha? Sabi dun sa isang clay tablet ni ni Arius ni Pontius Pilate na meron kaming pinahirapan according to the history na isang Jesus. Ayan, history yan ha. May ebidensya yan ha. Tapos sasabihin mo, hindi Romano nagpapako. Pambira. Lahat alam, ikaw lang hindi nakakalam eh.
Oh. Okay. So, ulitin ko ang tanong mo kasi binago mo ang tanong ko eh. Ulitin ko ha. Ang tanong ko sa iyo kanina, huwag niyo babaguhin para maganda ang daloy ng talakayan. Ang tanong ko sa iyo kanina, saan mo nabasa? Yan na, ulitin ko ha. Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church, specific yun, Roman Catholic, hindi ko sinabing Roman Catholic Church. Specific yun eh, kasi specific yung sagot mo kanina eh. So specific ko yung tatanong sa'yo, kaya huwag mo putulin na Roma lang. Dapat kumpleto talaga Roman Catholic Church. Yeah? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ang pumatay sa Panginoong Hesus? Saan mo nabasa yon? Okay, lalabasan kita ng referensya dalawa. Okay? Una, ang gobyerno ng Roma ang nagpapako sa Panginoong Jesucristo. Therefore, doon nagsimula ang Roman Catholic Church. Una pa niyan, ang pangalan Orthodox. No? Ngayon, dahil nga sa paglago, no? Tagal ng panahon, meron akong reference sa ilalabas sa'yo, 1870, nag-propose ang mga papa sa Roma na dapat ang pangalan ng iglesia natin ay Roman Catholic Church, but it was rejected. And it was named ICAR, Iglesia Catholica Apostolica Romana. Ngayon, hindi pa RCC o Roman Catholic Church ang pangalan niyan. Alamin mo muna yung history ninyo. Kaya yung Roman Catholic Church galing doon sa gobyerno ng Roma na nagpapako sa Panginoong Jesucristo according to the history. Bro, ang tanong ko hindi pa rin sinasagot. Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church? Kung ayaw mo tanggapin, hindi ko na problema. Babasa ko talata. Hindi ko na problema yan. Sige, babasa ako ng talata. Sige. Unang Thessalonica 2.15. Yan. Unang Thessalonica 2.15, ang salin ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila at maging ang lahat ng tao ay kinakalaban nila. Ayon sa talata na sinabi ni Apostol Pablo, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Ang sagot mo, Roman Catholic Church. Ngayon, sino ang mas mabigat na argumento? Sabi ni Apostol Pablo, Hudyo. Sabi mo, Roman Catholic Church. Sino ang dapat kong paniwalaan doon? Paliwanag natin ha. Okay. Hindi ba kasama yung mga Roma? Sino yung mag-inisip? Diba? Ay, napuno na Roma, di ba? Sino ba naguto? Diba? Sino ba naguto? Kaninong gobyerno? Ipina ako. Sandali lang. Sumasagot ako eh. Nagtanong ka, sumasagot ako, tahimik ka. May tatawa-tawa ka pa dyan. Tingnan natin kung makatawa ka. So, ang mga Hudyo, sila ba ang nagpapatay o sumisigaw lang? Ipako yan sa krus. Sino ba yung nag-initiate? Hindi ba Roman soldier? Kasangkap ba ang Roman soldier, ang gobyerno ng Roma sa pagpapatay sa Panginoong Jesucristo? Kasama. Accessory to the crime. Ano? Sakto. Sabi yun, klaro? Klaro, bro. Makatawa ka pa. Next naman. Next question. Nasaan naman ang ebidensya mo na ang Roman soldier ay kaanib ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sige. Hira talaga to. Walang alam ko sa nangyari kay Cristo. Ay, ang ganda nga eh, puro, bro, alam niyo bro, ang tuwang-tuwa ko kanyo kasi ang sagot ninyo puro haka. Hindi, sasagot tayo. Nai-enjoy ako. Okay,
pwede ba doon sa iba, ano? Makinig ka, sasagot. Pwede ba sa iba, tumahimik muna kayo, kami lang daw itong kay Bibo? Ikaw ang muna tumimik yan. Nagtanong ka, sasagot tayo. Okay lang yan kasi mga kasama. At sasagot na ako ha. Para sa iyong kaalaman. Ano? Ang mga Roma po, diyan po nag-umpisa ang Rome Catholic Church. Noon pa man, Orthodox ang tawag sa kanila. Ngayon, yung gobyerno ng Roma, mga Romano yan. Diyan nag-umpisa yung Iglesia Apostolica Romana. Walang ibang pinagmulan yan. Huwag niyo sasabihin na kayo ay nagsimula kay Kristo. Kasi ang nagsimula kay Kristo, ano ang sabi? Basahin natin. Sila'y nagpasimulang tawaging mga Kristiyano sapagkat sila'y kinukot ko na lang sabay sila'y napagkakilala na sila'y kasama ni Kristo. So therefore, ang tawag sa tagasunod ni Kristo, Kristiyano, hindi Katoliko. Therefore, ang tagasunod ni Kristo, Kristiyano. Okay, so, basahin ko naman dito ngayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia ulit. Ito talaga may encyclopedia talaga ako binabasa rito ano? Anong verse? Talaga. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. Ito, sabi dito, ano bro, tumahimik ka bro kasi nagtatanong ako. Yes, kinaklarify na. Nararamdaman mo bang pagkalugi mo? Tumahimik ka muna, okay? Ako yung Clarification dyan, Do. Clarification. Makinig ka muna. Oo, makinig ka muna. Ikaw din ang sasagot. Yan bang babasahin mo talata sa Biblia o opinion ninyo? Kanina pa kita tinatanong saan mo nabasa, wala ka namang sagot ng talata eh. Nagtatanong ako. Ngayon, ito ang sagot ko. Kaming mga Katoliko, ulitin ko ha, kaming mga Katoliko, ikaw, nagbasa ka ng history kanina, sama? Gumamit ka ng history kanina, hindi naman kita nanapan ng verse. Okay? Ikaw, sabi mo, wait lang muna, Totoy Bibo. Wait lang muna. Bisita mo ko rito, pagbigyan mo ko. Bisita mo ko rito, pagbigyan mo ko. Makisama ka, gano'n. Hindi ako. Pwedeng makinig ka muna. Makinig ka muna sa host. Para malinaw. Pakinggan mo lang kasi kung ang babasahin mo ay history ninyo, tsaka mo basahin yan pag nagtanong ako sa'yo. Ngayon, kung magtatanong ka about history ninyo, ang tawag dyan self-serving. Ngayon, kung magtatanong ka about sa talata, sige, sasagutin kita. Aral niyo yan self-serving ang tawag dyan. Sa madaling salita, although ang ibang meaning ng self-serving ay, ang tawag ko dyan, pandaraya. Pabor na pabor sa Nakukuha mo yung punto. Kasi yes, pabor na pabor sa kanya yung ilalatag niya. Paano ko sasagutin yan? Madali lang sagutin yan. Malay ko ba dyan sa pagkasinagot ko yan? Malay ko sa inyo. Kayo may gawa yan kung talata sa Biblia, di ang bilis ko sagutin yan. Yun ang punto ko dyan, bago mo itanong. Kasi ang problema, basahin mo man, hindi ko rin tatanggapin niya, re-rejectin ko rin yan. Kasi nga, sige pa. Yatang napapansin ko, pinapatayan niyo ko ng microphone. Yes, pinatay kanina kasi ayaw mo sumagot. Sige, bro Elon, na may sasabihin ka. May nagsasalita. Ganda may nagsasalita. pabor nila at pabor sa kanila, hindi naman talaga Biblia na susulat. Magtanong ka, ayon sa Sige, ito. Para hindi naman answer sa side nyo, hindi ba? Kasi kami Katoliko, hindi kami Bible alone Hindi ko kaming mga Katoliko, hindi kami Bible alone. So, hindi nyo ko pwede ikulong sa Biblia lang, talata lang. Tumahimik ka muna. Kanina nagsalita ka, tumahimik ako Natural nag-communication yan Bro, wag mo naman paramdam bro na kabado ka bro.
Ako? Wag may paramdam na kabado ka. Ay, aminado na sila. Teka lang. Kasi nagre-relihiyon tayo. So, ang base supposed to be natin is Biblia at saka talata, mga salita ng Diyos. Kung sasagutin mo kami na hindi kayo aware sa Biblia, ano pag-uusapan natin? Puro reference ninyo? Ano yan sa amin? Ano ba? Magtatanong ka ba o Wait lang ha. Kung naalala ninyo kanina, nagsasalita ako, pakinggan mo muna ha. Kung maglalatag ka, presentation ang tawag yan. Na? Kung magtatanong ka, huwag mo kong tanungin ng referensya ninyo. Referensya ninyo, self-serving yan. Tanungin mo ko sa talata ng Biblia. Sasagutin kita. Para hindi na tayo mapagod. sige, balikan natin. Mababasa ba sa talata ng Biblia ang Roman Catholic Church letra por letra? Hindi. Ayun, hindi. Teka lang ha. Ulitin ko naman. Saan mo nabasa na ang Roman Catholic Church ang pumatay? Tingnan ko muna. Oo, Jando. Nagtanong ka, sasagot ako. Minute ka muna para matuto ka. Dire-diretso ka magsalita eh. Ngayon, ang tanong mo kanina, saan mababasa sa talata ng Biblia? Bro, huwag niyo ko iimbitahin ko. Ayaw niyo ko pasalitain. Ay, alam mo, dito kasi... Huwag niyo ko i-mute. Huwag niyo ko... Jando. Huwag niyo ko Dito kasi may kaayusan. Hindi tayo maintindihan yan kung dalawa tayo nagsasalita. Pinaliliwanag ko sa iyo na yung tanong mo, problema mo yan. Eh kayo nag-declare na merong Iglesia Katolika, Apostolika Romana na yan ang pangalan ng church. Patunayan mo ngayon, hindi ako. Pambihira, ba't natatanong sa akin yan? Eh sa inyo yan eh. Tanungin mo ako dun sa aral namin. Anak ng patis ka talaga, oh. Ang sarap ng kunyatan eh. Totoy, protect mo niya magsalita. Sige po. Ang nahalata ko lang, no? Di ba tinatanong niya sa'yo na yung Apostolika Romana ba, nasa Biblia? Tapos, ang stand niya, yung Apostolika Romana, nasa Biblia, paano yun? Ayan. Ay, tingnan natin kung paano niya patutunayan. At the problem is, dire-diretso siyang magsalita para bang feeling niya, boss siya. Makinig ka. Dito may kaayusan, di tayo, dalawa tayo nagsasalita. Kaya minumute ka ng moderator. Kanina na maayos naman tayo nag-uusap, makakapagsalita ka. Pero, pag-aralan mong magpreno. Hindi pwede rito yung basta-basta ka na lang aasta na parang siga at ikaw yung host. May kaayusan dito. Ngayon, mag-open ka ng mic o nakamute ka. I-record mo man yan, ha? Open na siya, sir. Open na. Naka-record talaga to, bro. Pag ninyo